Tuluyan na iminulat ni Trisha ang mga mata, balikwas siya sa higaan. Ang nauna niyang ginawa sa mga sandaling nagising siya, ay pinakiramdaman niya ang buong katawan. Para siyang aatakehin na isipin, na tuluyan siyang napagsamantalahan ni Harris. Bigla ang pagbukas ng pinto, at iluwan yun si Trixie, na mabilis na naglakad palapit sa kanya. "I'm glad you're wake up already sis, sobra akong nag-alala," mangiyak-ngiyak na saad nito kay Trisha. "Ano bang nangyari Trixie?" Tanong niya rito, matapos na makaupo ito sa upuan, sa may tabi ng kama niya. Nasa isang hospital sila. Kung hindi si Trisha nagkakamali, iyon din ang pagamutan kong saan naka-admit si Marcus. Ganito kasi iyon Trisha. Kahit kabadong-kabado sa pagpunta si Trixie, sa bahay bakasyunan ng lolo ni Harris, ay pinalakas na lang niya ang loob. Dahil kung tama man ang kutob ni Timothy, na baka narito ang kakambal niya, ay mas makakabuting siya ang makadiskubre. "Sino ka, at anong kailangan mo miss?" Tanong ng isang lalaking sumilip, sa maliit na siwang kung saan, may bukasan doon mula sa labas. Para makita ang taong nasa labas ng matayog na bakal na gate. "I'm Trixie, kambal ko si Trisha. Gusto ko sanang makausap si Harris. Sabihin niyo lang ang pangalan ko, makikilala niya ako." Matipid siyang ngumiti. "Sige miss sandali lang." Kasabay ng muling pagsara ng maliit na siwang. Pasimpleng sumulyap sa may di kalayuan si Trixie, Senadorias iyon, na maghanda sina Timothy. Kabado man, ay iniisip na lang ni Trixie, nakakayanin naman siguro ng grupo ni na Timothy, ang lahat ng tauhan ni Harris. May 3 itong sniper, na nakapwesto na rin sa magkakaibang direksyon at humigit kumulang na 15 tauhan, but maya-maya, ay tuluyan nang ang bumukas ang malaking gate. "Sumama kami sa akin," mando ng lalaking nakausap niya kanina. Ginawa naman ni Trixie iyon. Paimpol niyang pinagtitingnan, ang napakaraming tauhan, na romo-ronda sa buong lugar. Sa ngayon ay naire-record na ang buong kabahayanan, dahil sa suot niyang contact lens, na pwedeng makapag-record ng imahe na nakikita niya ngayon. Nab-I-believe siya dahil para siyang nasa action movie. Para sa protection, ay pinabaunan din siya ni Timothy, ng maliit na baril, na magagamit niya kapag nagkaroon na ng gulo mamaya. Mabuti na lang, at hindi naisip ang manggapa, ng lalaking nagpapasok sa kanya. Bilib din naman talaga siya, dahil tila panatag ang mga ito sa hilatsya ng pagmumukha niya. Isang makipot na daan ang tinalunten nila ng kasama niya, bago sila tuluyan nakapasok sa loob ng mismong mansyon. Katulad sa labas, ay marami pa rin ang nakakalat na mga armadong lalaki sa loob. "Maupo ka na riyan, hintayin mo na lang daw si boss dito," tugon nito na kaagad tumabi. Isang pekeng ngiti ang ipinamalas ni Trixie, nang makita niya ang pagpasok ni Harris. "Magandang araw Trixie, ano bang sadya mo?" Tanong nito sa babae. "Gusto ko lang sana itanong sa iyo kung nakaka-text mo ba lately si Trisha. Magpahanggang ngayon kasi, ay hindi pa namin siya nahahanap." Malungkot na yuzel ni Trixie, with teary eyes pa para bongga. "Pasensya ka na, pero hindi, kung naalala ko, ang huli kong kita sa kakambal mo, ay noong 1 buwan pa iyon sa grocery store." Napakasinungaling mo. Gustong isiga ni Trixie, sa mukha ni Harris, nguwit nagpigil siya. Maliwanag naman na nagsisinungaling ito, dahil kitang-kita niya mismo sa ipinakitang CCTV footage, na kasama nito si Trisha sa parking lot. Nakalagay din doon ang oras at date, kung kailan nakuhanan iyon. "Ganoon ba? Sobra na kasi akong nag-aalala, baka kung ano nang ginagawa niya sa sarili niya, dahil sa pagkawala ni Marky, at sa nangyari kay Marcus. Pati ang resort na papabayaan na niya, lungkot-lungkutan siya, para lalong bilhin ni Harris ang drama niya." "Huwag kang mag-alala, tutulungan kitang maghanap," sabi nito. "Salamat, mabuti ka pa, at pinapahalagaan mo ang kapatid ko, kaysa si Marcus, na wala naman ng silbi." Naaawa talaga ako kay Trisha, dahil magmula nang mawala si Marky, ay sunod-sunod na ang kamalasan na dumating sa buhay niya, nagdadamdam na wika nito. "As what I have said, gagawin ko ang lahat para mahanap siya, kung wala ka nang sasabihin, ay makakaalis ka na, may tinatapos pa kasi ako," tuluyan pagtatiboy nito.
Biglang kinabahan si Trixie, ngayon na niya napapansin ang ilang gasgas, na tila galing sa kalmo. Unang-una niyang naisip si Trisha. Sandali, may sasabihin pa ako, habol niya sa lalaki. Ano iyon? Tanong naman nito. Bigla-bigla, ay magkakasunod na putok ng baril mula sa labas ang naringgan nila. Ano iyon, Damien? Tanong ni Harris, sa kasama nilang tauhan. Maya-maya, ang biglang pagbubukas ng malaking pinto, kita nila ang isang tauhan nito, na may tama na sa leeg, at malakas na ang tagas ng dugo na nagmumula roon. Boss, pinasok tayo ni Perez. Nasabi pa nito, bago pa tuluyan itong matamaan ng isa pang bala. Napatili naman si Trixie, kasabay ng pagyuko niya, nang sunod-sunod na magpaputok si Harris, mula sa nakabukas na pinto. Lako ba, ikaw ba ang nagsabi kay Perez? Gigil na tanong ni Harris, at mabilis siyang hinablot. Ngayon ay hostage na siya nito. Maawa ka sa akin, Harris, please. Pagmamakaawa ni Trixie. Nagpapatawa ka ba? Gayong ikaw ang dahilan, kung bakit nalooban ako ni na Timothy. Anong akala mo bubuhayin pa kita? Parang sinasapian na ng demonyo ang itsura ni Harris. Huminahon ka, Harris. Isuko mo na ang sarili mo sa amin, at pakawalan mo ang bihag mong si Trisha. Mahinahon na utos ni Timothy, na itinutok ang hawak na baril sa lalaki. Tanga ka ba ha? Anong akala mo sa akin, buang? Saka ito humalaklak ng humalaklak. Pwede ba sundin mo na lang ang iniuutos niya? Si Trixie, na tuluyan itinutok ang nguso ng baril, sa tagiliran ni Harris. Nawala ang ngisi nito, at napalitan ng galit. Magkababata tayo, Trixie, parang magkakapatid na tayo kung magturingan. Makakaya mo ba akong traidorin ha? Tanong ni Harris. Kapatid ang turing mo sa amin, pero anong ginawa mo kay Trisha, ha? Sinasaktan mo siya. Umiiyak na sabi ni Trixie. Ganoon, sige katapusan mo na. Aktong iuumang nito ang nguso ng baril na hawak niya, nang mabilis na itinulak ito palayo ni Trixie. Kasabay ng pagbaril naman ni Timothy sa kamay kung saan. Hawak nito ang baril, kaya upang tumapon iyon. Hindi na nagawang makailag, at makatayo ni Harris, halos mamilipat ito sa nabutas niyang kamay. Agad na nagsilapot ang tauhan ni Timothy sa lalaki, ipinaturo naman ni Trixie kay Harris, kung saan kwarto nito dinala si Trisha. Halos maluha-luha naman sa pagkwekwento si Trixie. Iyon nga, then natagpuan ka na namin. Takot na takot talaga ako, Trisha. Akala ko katapusan ko na rin. Mabuti, at hindi ako pinabayaan ng kaibigan ng asawa mo, at ng Panginoon, maluluha, ngunit puno ng kagalakan ang masasalamin sa mukha ni Trixie. I'm so proud of you, sis, napaka-brave mo. Sana katulad mo rin ako, nasambit ni Trisha. Tuldok, ano ka ba naman? Oo naman. Ikaw nga itong tunay na matapang, dahil kung ibang tao lang ang nakaranas, sa mga pagsubok na dumaan sa buhay mo, ay tiyak kong hindi kakayanin. Bilib ako sa iyo, kambal, pagaling ka, at magpalakas, para madalaw mo na si Marcus sa silid niya. Gising na siya. Oo, kaso hindi pa namin inaamin sa kanya ang nangyari sa iyo. Kasi nagre-recover pa rin siya. Baka maapektuhan siya, tugon ni Trixie. Okay lang sis, mas okay nang ganoon. Dahil natitiyak kong mag-aalala lang siya, ayoko nang dumagdag sa mga iniisip niya, pakli ni Trisha. Maganda iyan, Trisha, sa ngayon ay huwag ka nang mag-alala, kung iniisip mo na maari pang magulo ka ni Harris, hindi na mangyayari iyon, dahil si Tito na ang bahala sa kanya. Tiyak kong hindi niya palalagpasin, ang ginawa niya sa'yo, muntik ka nang mapahamak dahil sa pagkabaliw niya. Inis nitong sabi, kulang pa sa kanya iyon, alam mo bang inamin sa akin mismo ni Harris, na siya mismo ang may pakana ng pang-hold up kay Marcus. Siya ang nagbayad, para ipapatay sa holdupper ang asawa ko. Tuloy-tuloy niyang nasabi na hindi napigilan mag-iyak. How dare him? Magbabayad siya. Naku, kapag nalaman ni Marcus, tiyak kong sa kulungan ang bagsak ni Harris. Baliw na talaga iyon. Nailang nasaad ni Trixie, na sinang-ayunan naman ni Trisha. Pinalipas muna ni Trisha ang pagpunta kay Marcus. Kinailangan niyang gawin iyon, para magpahilam ng sugat at pasa, sa buong katawan. Dahil ayaw niyang maging dahilan pa iyon, na malaman ng asawa niya ang ginawang pang-kidnap ni Harris sa kanya. Siya na rin ang nakiusap sa kakambal, at kina Timothy, na huwag na lang magbabanggit ng tungkol doon.
Dahil ayaw pa niyang makadagdag sa isipin ni Marcus, kahit ang totoo, ay malaki na raw ang improvement nito, mula nang tuluyan makalabas ito ng ospital. Total ay tapos na iyon, at nasa malayong lugar na si Harris. Matapos na mapuntahan ni Trisha ang resort niya, ay dumiretso na siya sa mansyon ng mga Ilustra. Nakita niya mula sa may hardin si Don Arturo, na nagbabasa ng newspaper sa mga sandaling iyon. "Good morning Tito Arturo, kumusta na po?" Bati ni Trisha sa matandang lalaki, na lumingon matapos na marinig ang pagbati niya. "Ikaw nga ba iyan Trisha? Bakit ka narito?" Tanong nito sa kanya. "Dadalawin ko po sana si Marcus Tito, nasa loob po ba siya?" Tanong ni Trisha na napansin ang biglang pagkataranta, sa mukha ng matandang lalaki. Oo, nasa itaas siya sa kanyang silid mismo. "Dumiretso ka na lang," sabi nito. "Sige po Tito, salamat." Tumalikod na si Trisha, at nagtuloy-tuloy na nga sa loob ng mansyon. Walang kaingay-ingay ng mga sandaling iyon. Kung dati-rati, ay nakakalat ang mga katulong, sa buong hallway sa mansyon ni na Marcus, ay kahit ni isa ay walang makita si Trisha. Nakakapanibago naman rito, usual ng dalaga at nagpatuloy pa rin sa paglalakad, hanggang sa makarating siya sa silid na kanyang pakay. Hinawakan na niya ang seradure ng pinto, at naibukas na niya ng kaunti, nang makaulinig siya ng mga boses mula sa loob. Kahit kabado, ay nilakasan na lang ni Trisha ang loob na manubak. Halos manlambot siya, nang mula sa kama naroon si Marcus nakahiga, habang nasa ibabaw nito ang halos hubad ng si Maxine. Kahit nangangatog, ay nakuha pa ring isara ng maayos ni Trisha ang pinto. Kusang tumulo sa magkabilang pisngi niya ang mga butil ng luha. Mabilis na siyang nagtatakbo palabas ng mansyon, habang hilom na ng luha ang mukha. Nakita lahat ng iyon ni Don Arturo, ngunit hinayaan niya lang ang dalaga. "Patawarin mo ako iha, pero ito ang nararapat. Mas magandang maghiwalay na lang kayo, dahil mas may karapatan si Maxine, dahil magkakaanak sila ng anak ko." Nausal ng matandang lalaki, saka muli nitong ibinalik sa pagbabasa ang pansin. Mula sa silid naman ni Marcus, ay patuloy na nilalasap niya, ang bawat paghalik ni Maxine sa kanya sa mga sandaling iyon. Pinanitili niyang nakapikit ang mata, inuukit niya sa isip na si Trisha, ang kahalikan niya sa mga oras na iyon. "Marcus, I like it very much." Alumpihit ng saad ni Maxine. "You like it, sabi ko naman sa iyo, hindi mo rin ako matites." Lalo at si Trisha, ay nakikipag-make love na rin sa Harris na yon. "Sabi ko na nga ba, hindi makatis ang babaeng iyon." Panunulsal ni Maxine, nang ngising-ngisi habang ninanamnam niya ang kamay ni Marcus sa kanya. "Shut up Max, huwag mo na nga lang siyang binabanggit. Naiinis lang ako. Naalala ko ang video, na ipinakita mo sa akin." Nagtatadyas ang ngipin na awat ni Marcus rito. Pero imbes na tumigil sa kasasalita si Maxine ay patuloy siyang nagsalita, ng tungkol sa bagay na ikinagagalit ni Marcus. "Bakit totoo naman, malandi rin ang asawa mo. Kaya magpahanggang ngayon, ay hindi pa siya nagpapakita sa'yo, kasi busy siya sa lalaki niya. Mabuti na lang andito lang ako Marcus, magpupuno ng mga pagkukulang, na hindi maibigay ng asawa mong walang silbi." Patotsyada ni Maxine, na napahalakhak pa. Sabing tigil na. Kasabay nyon, ang mabilis na paggalaw ng kamay ni Marcus sa babae na tuluyan. Napatahimik naman, at natuon ang pansin sa ginagawa niyang pagro-romance rito. Nakahiga na silang parehas ni Maxine, magpahanggang sa mga sandaling iyon, ay nanatili silang hindi magbibihis. Halos maggagabi na rin mula sa labas. "Nag-enjoy ka ba sa ginawa natin?" Tanong ni Maxine. Nakauna nito sa braso ni Marcus. Sinulyapan naman niya ito. "Of course, you didn't fail to disappoint me honey," sabi na lang ni Marcus. Totoo naman kasi, sobra siyang nag-enjoy sa ginawa nila, lalaki lang siya. Pero hindi pa rin niya ramdam ang kakontentuhan, parang mananatiling may kulang. "I love you Marcus," malambing na sabi ni Maxine na patutok muli ang pansin ni Marcus sa mukha nito. Katulad ni Trisha, ay maganda ito, at mahal na mahal siya. Hindi naman masama, kung susubukan niya uling magmahal sa katauhan ng ibang babae. "I love you too," bigkas niya. Kitang-kita ng binata, ang naluluhang mata nito, na tila ikinagulat nito ng labis ang narinig na mga salita rito. "Because of that, take my kiss,"
kasabay ng pagdikit ng labi nito sa kanya. Pumikit lang si Marcus. At ninamnam iyon. Pero katakatakang hindi siya lubusan masaya sa nangyari. Kahit labis-labis ang sakit, nang dulot ng ginawang pagtataksil sa kanya ni Marcus, ay ipinagpatuloy pa rin ni Trisha ang buhay niya. Naglagi na lang siya sa resort niya, at nagpaka-busy sa trabaho. Unti-unti, ay natutunan na rin niya ang muling mag-isa sa buhay. "Kumusta ka na sis?" Pagbati sa kanya ni Trixie, nang bisitahin siya nito sa kanyang resort. Tuldok, "Mabuti naman ako Trixie, ikaw hindi ba't ngayon ang alis niyo pabalik ng States ni Peter?" Nasabi ni Trisha. "Oo, baka matagalan ulit kaming makabalik dito. Alam mo naman, na nagamit na lahat ng vacation leave ng asawa ko, pagbabalita nito sa kanya. Hayaan nyo, ako na lang papasyal sa inyo roon," sagot ni Trisha. Ngumiti siya, ngunit hindi umabot iyon sa kanyang mata. "May napansin lang ako sis," maya-maya ay wika ni Trixie. "Ano iyon?" Tanong naman niya. "Kayo ba ni Marcus, ay in good terms?" "Okay lang kami, pero sa totoo lang, ay pinagkasunduan na namin maghiwalay na lang." "Sa totoo lang, ay naiipit ako, dahil na rin sa magkakaanak siya sa ibang babae. At dahil hindi na ako ang mahal niya," gustong isatinig ni Trisha, ngunit sa isip lang niya iyon idinugtong. Tuldok, kaya pala hindi kayo masiyadong nag-iimikan, noong 40 days ni Marky. Saka laging nakabuntot sa kanya si Maxine, akala mo naman siya itong legal na asawa, inanakan lang naman siya ng asawa mo, patuyan itong sabi. "Hayaan mo na lang sila Trixie, ngayon mas magaan naman na ako sa buhay ko, kontento ako sa kung anong meron lang ako," usual ni Trisha. Pero ang totoo, ay wala si Trisha, na makapang kahit na anong kasiyahan, buhat sa sinabi niya. Ramdam pa rin niya ang pinong kirot, sa kaibutoren ng puso niya. "Sayang naman, ngayon natanggap ko na siyang bayaw, saka naman kayo nagkalabuan. Hayaan mo pagdadasal ko, na may dumating pa rin sa buhay mo, na tunay na lalaking siyang magmamahal sa iyo ng totoo." "Salamat sis," iyon na lang isinagot ni Trisha. Ngunit imposible na iyon, dahil sa edad niyang 40, ay malabo na iyon. Matapos pa ang ilan nilang pag-uusap, ay nagpaalam na si Trixie kay Trisha. Dahil wala naman na siyang gagawin, ay naisipan niyang dalawin ang puntod ng anak na si Marky. 1 oras din si Trisha na bumiyahe, bago niya narating ang sementeryo, kung saan nakalibing ang anak. Hawak na niya ang sunflower na bulaklak, na siyang paborito ni Marky. Mabagal siyang naglakad, kahit saan siya tumingin, ay walang taong makikita. Mas okay iyon, dahil magkakaroon siya ng oras, para mapag-isa. Tuluyan siyang napaupo sa damuhan, habang dinadama ng palad niya, ang malamig na lapida ng anak. Kusa man niyang pigilan ang luha niya, ay hindi iyon nangyari. Dahil tuloy-tuloy lamang iyon sa pagpatak, lahat ng pagtitimpi niyang hindi maiyak, sa lumipas na buwan, ay ngayon niya nagawa. Ipinakita niya sa lahat na nakapag-move on na siya, at naging matatag. Nagsasawa na kasi siyang kinakaawaan ng lahat, katulad na lang, ng ibalita sa kanya ng doktor niyang, kahit kailan ay hindi na niya mararanasan ulit ang magkaanak. Para siyang pinagbagsakan ng langit noon. Ngayon naman, na nawala ang anak niya, para na siyang nawalan ng buhay, at nanatili lang siyang lumalaban pa rin. Dahil may ipinako niya bago mawala si Marky, Leon ay mabubuhay siya. "Hello anak, pasensya ka na kung ngayon lang ako nakadalaw ulit, naging busy lang ang mommy." Tumigil si Trisha sa pagsasalita, at dinama ang mabining simoy ng hangin, na dumapyo sa kanyang balat. Pakiramdam ni Trisha, ay kasama niya si Marky sa mga sandaling iyon. Muli, ipinagpatuloy niya ang pagkwekwento sa anak. "Pasensya na, kasi hindi ko kasama si daddy mo, baka sa ibang araw, ay siya naman dadalaw sa iyo rito," saad niya. Maya-maya ay tuluyan na siyang napahagulhol, tinakpan na lang niya ng sarili niyang palad, ang mukha. Gusto niyang magsumbong sa anak, lahat ng mga nangyari sa kanila ng ama nito, ngunit para saan pa, wala nang magbabago. Tuluyan nang naangkin ito, ng babaeng nabuntis nito. "Bakit ka umiiyak?" Tinig ni Marcus, na nasa likuran na pala niya. Tuluyan tumigil sa pagluha si Trisha, at mabilis na pinunasan ang mga luha, na nanatiling nagmamalabis sa pisngi niya.
Heto magpunas ka ng luha, sabay abot naman ni Marcus ng panyo. Nag-alangan siyang kunin iyon, ngunit tuluyan inilagay ni Marcus sa palad ni Trisha iyon, kaya tinanggap na lang niya iyon. Salamat, babalik ko na lang, kapag nalaban ko na. Mahinang sabi ni Trisha. Huwag na, baka ito na rin ang huling pagkikita natin, malamig enturan ni Marcus, na piniling hindi belangan, ang nagdaramdam na mukha ng asawa niya. Baka kapag ginawa niya iyon, ay makalimutan niyang may kasalanan ito sa kanya. Bakit saan ka pupunta? Nasaan pala si Maxine? Tanong ni Trisha. Nasa loob siya ng kotse, hindi ko na pinababa, dahil baka mag-away na naman kayo, at bawal pa naman siyang na-stress, simpleng tugon lang ni Marcus. Bakit nasabi mo ngayon na ang huli nating pagkikita Marcus? Patuloy na pagtatanong ni Trisha. Lilipad na kami papuntang Paris. We are staying there for good, nasabi nito. Pero bakit? Paano na tayo Marcus? Kasal pa rin tayo, anong plano mo roon? Sa sandaling iyon, ay binalingan na siya ni Marcus. Ngayon ay kitang-kita sa mukha nito, ang tinitimping galit, patungkol sa binanggit niyang mga pangungusap. Plano? Bakit inaakala mo ba, at maanal ang kasal natin? Mangarap ka wifey, dahil hinding-hindi ko ibibigay ang gusto mong kalayaan, para maging libre. Matalim ang mga salitang sinabi ni Marcus. Ano bang pinagsasabi mo Marcus? Naguguluhan na pagtatanong ni Trisha, tuluyan niyang niyapos ang braso ng lalaki. Ngunit mabilis, at maagap itong pumiksi, na parang diring-diri sa kanya. Huwag mo akong hahawakan. Malandi ka, gagad ni Marcus sa pagmumukha niya. Parang may iyak ulit si Trisha, dahil sa masakit na salitang ibinato sa kanya, ng lalaking mahal na mahal niya. Lalo na kung paano siya nito titigan ngayon, pwedeng ipaliwanag mo Marcus, dahil ang totoo, hindi na kita naiintindihan. May ginawa ba ako? Kaya ka nagkakaganiyan please, tell me. Pakiusap ni Trisha. Hindi mo alam, pues bahala ka sa buhay mo. Tapos na tayo, at hinding-hindi na ako babalik sa iyo. Bulyo ni Marcus, at mabilis na siyang tinalikuran. Hindi naman hinayaan ni Trisha na makalayo ito, dahil dali-dali siyang humabol, kasabay niyo ng pagluhod niya sa harapan nito. Han, pakiusap, huwag mo naman akong iwan. Pumapayag na nga akong ipahiram ka sa babae mo, tapos gaganituhin mo lang ako. Sabihin mo, ano ang dapat kong gawin, para hindi mo ako iwan. Umiiyak niyang pagmamakaawa. Natigilan naman si Marcus, at mataman na nag-isip. Tila nagka-ideya, dahil sa pakiusap ng asawa sa kanya. Lahat, gagawin mo? Tanong ni Marcus, matapos na humarap sa direksyon ni Trisha. Zero o kahit ano gagawin ko, basta wag mo akong iwan, pakiusap ni Trisha. Fine, papayag ka ba na tumira ako, kasama si Maxine sa iisang bubong? Hindi nagkaimik si Trisha. Parang hindi niya kakayanin, na makasama si Maxine, at pakisamahan ito. Natitiyak niyang aawayin lamang siya nito. I'm waiting for your answer Trisha, papayag ka ba o hindi? Dahil kung ayaw mo, bahala ka na sa buhay mo, pagtatapos ni Marcus. Humakbang na ito, nguit muli ay tinawag siya ng babae. Sige pumapayag ako, para sa iyo papatunayan ko, na mali ka mga inaakusa mo sa akin. Wala akong iba, kung di ikaw lang, matatag na bigkas pa ni Trisha. Huwag puro salita, kailangan mong patunayan, nakangising wika ni Marcus, bago nito tuluyan tinalikuran si Trisha. Naglagay na ng mga damit na dadalhin si Trisha, sa luggage niya ng mga sandaling iyon. Hindi niya alam, kung tama ba ang naging desisyon niya, na pumayag sa gustong mangyari ng asawa niyang si Marcus. Ang tumira sa iisang bubong, kasama ang kabit nito. Tama kabit na ito ng asawa niya, dahil sa mata ng Diyos, tao, at batas, ay lumalabas na mali ang relasyon ng dalawa, na dapat siya ang mas may karapatan na pakisamahan. Kahit sabihin na magkakaanak na ang mga ito. Kaya kahit na anong mangyari ay gagawin niya ang lahat, para manatili si Marcus sa buhay niya. Ma'am Trisha, buo na po ba ang desisyon niyo? Pagtatanong ni Mand ang manager niya sa resort, at siyang pag-iiwanan niya ng pamamalakad roon, habang inilalaban niya ang karapatan, bilang asawa ni Marcus. Yes Mon, sana maintindihan mo ako. Malaki ang tiwala ko sa'yo, kaya ikaw nang bahala rito sa resort. Kapag nagkaproblema,
ay maaari mo pa rin naman akong tawagan, sa ibinigay ko ng number, ganoon ba Mami Miss Kita sa totoo lang. Pero huwag kang mag-alala Ma'am Boss. I will do my best, para huwag kang maabala sa pagbabakasayon nyo ng lovely dovey mo, somewhere. Hagik-hak nito. Ikaw talaga puro kakalokohan, pero salamat sa suporta, pakikiayon na rin naman niya. Sandali, at may ibibigay ako sa iyo, para lalong mabaliw si Sir Marcus sa'yo. Saglit itong umalis sa tabi niya, naiiling na lang si Trisha, sa kung ano na naman kalokohan ang nais ibigay sa kanya ng baklang manager niya. Sinasarado na niya ang Lago Age, nang bumalik ito, at may daladala ng isang bote ng tableta. Ayan ma'am inumin mo kada bago ka matulog, bigyan mo rin si Sir, para mas bongga, tuwang-tuwa nitong pag-i-instruct. Ano ba kasi ito? Tak ang pagtatanong ni Trisha, at inalog-alog pa iyon. Pampaganya lang iyan ma'am, tiyak makakarami kayo. Baka bago ka makabalik dito mabuntis ka na ulit. Bigla naman pinamulahan ng mukha si Trisha, nang matukoy niya kung anong klase ng gamot, ang ibinigay ni Mont sa kanya. Loko-loko ka talaga, ayaw ko niyan. Sabay daldal ni Trisha pabalik dito. Abay, sayang naman ito ma'am, sobrang effective nito, bestseller kaya. Baka kapag na-try nyo ito, mapapaulit kayong kumuha sa akin, panghihimok pa nito sa kanya, kahit mag-take ako niyan, ay hindi na ako mabubuntis, amin niya rito. Nako, ma'am, wala naman masama kung hindi mo susubukan, heto dalhin mo lang, malay mo. Magagamit mo iyan. Saka 40 ka pa lang, kaya pa iyan pagpapalakas ng loob nito sa kanya. Hindi na nagkomento si Trisha, pero tuluyan inilagay niya sa loob, nang dadalhin niyang Lago Age ang maliit na bote. Nagyakap pa silang mag-amo, ito na rin ang nagbuhat sa malite niya. Ang lahat naman ng staff ng resort niya, ay isa-isang binati siya, at nagpaalala na mag-iingat siya. Kahit paano ay na-appreciate naman ni Trisha, ang pagpapahalaga ng tauhan niya sa kanya. Tuluyan na siyang sumakay sa kotse, at tinahak ang daan, papunta sa lugar kung saan sinabi ni Marcus sila titirang. 3. Pinasadahan lang muna ni Trisha ang buong lugar. Puro puno, at ligaw na halaman ang makikita sa paligid. Sa ibang panig ng lugar, ay makikita ang nagtataasan bundok. Sa dako pa roon, ay kitang-kita ang napakalawak na dagat, na siyang pinaka-nagustuhan ni Trisha. Bagamat malayo sa selibisidad, ay nakatitiyak siya na magiging comfortable, ang sino man titira malapit doon. Dahil bukod sa tahimik ang lugar, ay magkakaroon ka pa ng sapat na oras para makapag-relax, na siyang kakailnganan niya sa lumipas na buwan. Agad na siyang naglakad, papunta sa likuran bahagi ng kotse niya, nang tuluyan siyang mabusog sa magandang tanawin, at makalanghap ng sariwang hangin. Binuksan na niya ang compartment, para kuhanin ang nag-iisang Lago Age niya. Hindi na siya nag-abalang magdala ng marami. Okay na sa kanya ang ilan na damit. Nagulat pa si Trisha, sa biglang pag-agaw ng isang kamay roon. Ako na, si Marcus. Sa pagkakadikit nila ng kaunti, ay naamoy ni Trisha ang natural na bango ni Marcus. Kahit pawisan ang lalaki, at nakasuot lamang ng simpleng kasuotan, ay litaw na litaw pa rin sa paningin ni Trisha, ang angking kagwapuhan nitong taglay, kahit may edad na rin ito. Tara na, yaya sa kanya ni Marcus, kaya napabalik siya sa huwisyo. Tumango lang din si Trisha, at tuluyan sumunod sa asawa. Napansin lang niya ang maputik na daan, mabuti na lang, at nag-short lamang siya at sandals. Dahil kung nag-heels o nag-rubber siya, tiyak niyang mababalot lang iyon ng putik. Habang magkapanabay silang naglalakad, ay tahimik sila parehas, ngunit maya-maya, ay hindi na rin nakatiis si Trisha, kaya siya na ang nagkusang bumuo ng usapan sa pagitan nila nito, nasa bahay na ba si Maxine? Tanong ni Trisha, habang nakasunod siya, sa wala pa rin imak. Na lalaki, wala pa, baka mamaya pa ang dating yon, sagot nito. Wika lang niya. Biglang natigil siya sa paglalakad, nang makakita siya ng treehouse mula sa di kalayuan. Gusto mo bang puntahan? Napalingon si Trisha sa asawa, dahil sa pagmamasid niya roon, ay hindi na niya napansin na sobrang lapit na pala nito sa kanya. Ramdam niya ang mainit na hininga ng asawa niya sa balikat niya. Kusang nagtaasan ang mumunting buhok sa batok niya. Sige, pati anod ni Trisha. Naglakad na sila papunta roon,
Nauna si Marcus dahil inaalis nito ang ilang mahahabang halamang ligaw na hamarang sa daraanan nila. Isang minuto rin silang naglakad, bago sila nakarating mula sa puno, kung saan nakatirik sa ibabaw ang pasadyang bahay. Mauna ka nang umakyat, aalalayan kita, wika ni Marcus. Tumango lang si Trisha, at sinunod ang lalaki. Nang makaakyat sila, ay walang pagsidlan sa katuwaan ang nararamdaman ni Trisha. Sa itaas kasi, ay kitang-kita ang may birding gubat, at ang refleksyon ng dagat, na nakakahali ng tingnan. Ngunit nasa kasarapan na siya sa pagmamasid, nang biglang nanigas mula sa pagkakadungaw sa may bintana si Trisha, nang maramdaman niya ang pagtayo ni Marcus sa may likuran niya. "You like it?" Tanong nito sa kanya, muli ay nanindig ang mananipis niyang buhok sa batok. "Ah, oo, gustong-gusto ko," nauutol niyang bigkas. Hindi maintindihan ni Trisha, pero may kaunti siyang naramdaman na discomfort, sa pagkakapwesto ng asawa niya sa likuran. Nakagat niya ang ibabang lobby, nang madama pa niya lalo ang bumubukol na parte sa harapan ni Marcus. Napapikit siya, saglit na tila ninanamnam ang kakaibang kilati dulot niyan. "Kita mo ang dagat, nang binili ko ang place na ito, ikaw ang una kong naisip. I know that you always wanted to see the ocean," anas ni Marcus. Biglang napasinghap si Trisha, nang tuluyan. Pumalibot ang braso nito, sa katawan niya. Maging ang pag-amoy-amoy nito sa leeg niya, ay lalong nagpapainit sa kanya. "Do you miss this?" Patuloy ni Marcus, na tuluyang hinalik-halikan ang leeg ng asawa. Sa totoo lang, kanina pa siya nagpipigil, pero nang makita niya ang ayos ng asawa, ay hindi na niya masuwi ang kagustuhan ng sariling katawan. He wants Trisha badly, at sa pagkakadikit nila alam niyang naapektuhan rin ito sa ginagawa niya. Ang pagtikis at pagpipigil ni Marcus ay tuluyan niyang pinagbigyan. Inangkin niya ang asawa. At dito na po nagtatapos ang 15 kabanata ng ating kwento. At sanay muli niyo po akong samahan sa mga susunod pa G kabanata.